Si Alma Rivera, 41 anos, ay naglalako ng candy sa labas ng San Jacinto Elementary School. Isa siya sa paborito ng mga bata. Mabait, palaging may sukli, at marunong magbigay ng libreng candy kapag may batang umiiyak. Sa loob ng 5 taon, kabisado niya ang school grounds, saan naglalaro ang mga bata, saan madulas ang sahig, at saan madalas nagtatago ang mga pasaway. Pero nitong taon, may napansin siyang hindi niya maipaliwanag. Isang bahagi ng playground na lahat ng bata ay iniiwasan. Isang sulok sa likod ng lumang slide, malapit sa bintana ng grade 4 classroom. At sa bintanang iyon, lagi siyang may nakikitang isang guro. Maganda, maputi, mahaba ang buhok, at hindi niya kailanman nakitang lumabas. Noong una, hindi ito pinansin ni Alma. Hanggang isang araw, naglaro ang ilang estudyante sa harap ng tindahan niya. "Dito na lang tayo maghabulan," sabi ng isa. "Huwag tayo sa may slide," sagot ng isa. Takot ang boses. "Bakit?" tanong ni Alma. Sagot ng batang babae. "May teacher doon na laging nakatingin, pero hindi naman namin siya nakikita sa loob ng school tuwing assembly." Tumawa si Alma. "Baka busy lang. Maraming bagong teacher ngayon." Pero ang sagot ng bata ay mas nakakapagtaka. "Ate Alma, wala kaming teacher na ganyan." Tinuro ng bata ang bintana at doon niya muling nakita ang magandang babaeng guro. Nakatayo. Nakasunod ang tingin at hindi kumikilos kahit kaunti. Parang larawan. Parang hindi humihinga. Kinabukasan, napansin ni Alma na kahit recess, walang batang dumadaan sa may slide. At tuwing may batang mapapadpad doon, bigla itong umaatras. Parang may nararamdaman silang hindi maganda. Pinuntahan ni Alma ang isang grade 6 student na matapang ang ugali. "Bakit walang pumupunta sa may slide?" Humigpit ang hawak ng bata sa bag. "Ate Alma, may umiiyak doon kapag gabi." "Paano mo naman nalaman?" "May mga taga-barangay na nakaririnig, pero kapag tinitingnan nila, wala naman." "Teacher ba yon?" "Hindi po teacher yon," sagot ng bata, malalim ang tingin. "Hindi kasi siya kasama sa mga staff picture sa hallway." Ngayon kinabahan na si Alma. Isang araw na late ang dismissal ng school dahil sa meeting. Nasa loob pa ang mga bata at nasa labas pa rin si Alma. Inaayos ang candy niya. Napatingin siya ulit sa classroom. Naroon ang guro. Pero ngayon, nakaupo sa mismong bintana. Hindi nakadungaw, kundi nakasabit ang braso sa gilid ng bintana. Para bang nakasandal ang katawan sa kawalan. At nakita ni Alma ang isang bagay na hindi niya dapat nakita. Walang anino ang guro. Ang buong lugar sa likod ng katawan nito, walang kahit anong shadow. Para bang hindi siya nahaharangan ng liwanag. Napatigil si Alma. Napatingin siya sa slide. Walang bata doon. Pero sa lupa, may mga marka ng maliliit na sapatos, paikot sa slide. Parang may naglakad ng paikot-ikot, pero walang nakitang bata. Kinabukasan, kinausap niya ang guard. "Kuya, sino ba yung bagong teacher sa grade 4? Yung ang ganda na laging nasa bintana." Tumaas ang kilay ng guard. "Walang bagong teacher sa grade 4, Ma'am Alma." "Kahapon andun siya." "Ma'am, walang tao doon pagkatapos ng hapon. Sarado lahat ng classroom." "Pero nakita ko." Hindi na natapos ni Alma ang pangungusap. Nagbago ang tono ng guard. Nagiging mabigat. "Ma'am, may teacher na dati naka-assign dyan. Maganda, tahimik, laging nasa bintana." "At?" Huminga ng malalim ang guard. "Namatay siya 3 taon na ang nakakaraan. Nahulog mula sa 2nd floor. Diyan mismo sa tapat ng slide." Napalunok si Alma at napatingin muli sa bintana. Naroon pa rin ang guro. Ngayon nakatayo sa pinakasulok ng frame ng bintana. Parang hinahabol ang mga batang dumadaan sa walkway. Kinahapunan, lumapit ang 3 bata kay Alma. "Ate Alma,
May nakita ka ba sa window? Bakit? Tanong niya. Kasi po, babae ang sumagot, nanginginig. Pag dumadaan kami, tinatawag kami ni ma'am. Tinatawag? Paano? Hindi kami sigurado kung naririnig o nasa isip namin. Pero parang may bumubulong na gusto niya kaming lumapit. Gusto niya kami dun sa slide. Anong gagawin niya pag lumapit kayo? Sagot ng bata, mahina ang boses. Hindi kami sigurado. Pero tuwing may batang naglalaro doon, nakikita namin yung teacher, nakatingin. Tapos biglang sumasara yung kurtina kahit walang hangin. At habang sinasabi ng bata ang huling salita, nilingon nila ang bintana. Ang guro ay wala doon. Walang tao, walang siluet, walang anino. Pero ang kurtina, mahigpit na nakasarado na. Hindi gumagalaw. Kinabukasan, maagang dumating si Alma. Nais niyang malaman kung ano ang nangyayari. At sa unang sandali na sumikat ang araw sa playground, nakita niya ito. Sa sahig, sa mismong ilalim ng bintana ng grade 4, may nakadrawing na maliit na bilog sa lupa, puno ng marka ng daliri. Parang may isang taong hindi makaalis, parang may humihila mula sa loob ng lupa. At ang slide na kinatatakutan ng mga bata, may mga gasgas sa gilid, parang may humahawak tuwing gabi, umaakyat. Bumababa, paulit-ulit. Hindi mga gasgas ng bata. Mas mahahaba, mas malalim, mas desperado. Habang nag-aayos si Alma ng candy, lumapit ang isang batang lalaki. Ate Alma, may nakita akong teacher kanina bago sumikat ang araw. Saan? Sa mismong slide. Nakahawak siya sa hagdan. Pero hindi siya umaakyat. Parang may hindi siya makalabas. Anong itsura niya? Maganda, maamo, malungkot yung mata, parang umiiyak pero walang luha. Sinabi ba niya ang pangalan niya? Hindi po. Nanginginig ang boses ng bata, pero alam ko kung ano gusto niya. Bakit? Dahil naramdaman ko, gusto niyang may sumama sa kanya. Gusto niyang may pumalit. Nagangat si Alma ng tingin. At sa mismong sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang kurtina ng bintana ng grade 4 classroom. Walang hangin, walang tao sa loob, at sa gitna ng dilim ng classroom, nakita niya ang gwaguwang guro, nakatingin diretso sa kanya, parang inaanyayahan siyang lumapit. Hindi kumikilos, hindi humihinga, at walang anino sa sahig. Simula noon, bawat araw na nagtitinda si Alma, alam niyang may nanonood sa kanya mula sa bintana. Hindi niya nakikita lagi, pero naramdaman niya ang tingin. At alam niya na hanggang walang batang pumupunta sa slide, walang madadala. Pero sa araw na may batang maligaw, kahit isang segundo lang, alam niyang may nakahandang kamay sa bintana, hindi para magturo, kundi para manghila.